Naperwisyo ng malakas na ulan sa mga commuter at ang mga commuter at motorista sa Maynila. Sa lakas nga po ng ulan, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko dahil po sa pag-iingat na rin ang mga motorista sa pagmamaneho. Sa kabila naman yan, hindi po binahang ilang pangunahing kalsada kagaya ng Taft Avenue at Espanya Boulevard. May mga kawani po ng DPWH na nag-aalis ng bara sa drainage para hindi po maipon ang tubig. Bumigat naman po ang trapiko sa ilang pangunahing kalsada dahil sa ulang naranasan po sa Metro Manila. Sa Osmeña Highway, nagkakaroon po ng mayat-mayang build-up dahil sa matinding buhos ng ulan. Ganyan din ang sitwasyon sa Magallanes Flyover. Matindi rin ang build-up sa may EDSA Ayala hanggang sa Buendia. May ilang estudyante naman po ang nahirapan na makauwi. Halos tanghali na raw kasi sinuspindi ang pasok kahapon sa kani-kanilang eskwelahan. At dininig naman po ng ating gobyerno ang panawagan ng mas maagang pag-anunsyo ng class suspension ngayong araw na ito. Ang buong Metro Manila po ay suspendido na ang klase. Kagabi pa po yan inanunsyo ng ating pamahalaan. Samantala sa iba pang balita, arestado po ang isang scammer na ng biktima ng BTS fans dyan po yan sa Maynila. Nag-aalok daw po ang suspect ng 2 BTS concert ticket sa Pilipinas na mangyayari nga po sa susunod na taon. Pero ang ticket na kanya palang ibinebenta, abay naibenta niya na po sa iba't ibang tao. Nanghingi na po siya ng down payment. At kapag natanggap ang bayad, sinasabihan niya ang buyer na nawawala daw ang tickets. Nadiskubre po ang modus ng mag-post ng isa sa mga biktima sa group chat ng fans ng Korean superstars. Doon na siya ipinaaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group. Naharap po sa kasong estafa ang suspect. Karaniwan pa naman sa mga yan ay mga estudyante na nag-iipon lang at gustong makapanood talaga ng concert. So sige po, ikulong nyo na po yan. Sa iba pang balita, pasintabi po mga kapatid. Sa susunod na ibabalita, kailangang palakasin daw ang mga polisiya kontra bullying sa mga eskwelahan. Ayon po yan kay League of Cities of the Philippines National President at San Juan Mayor Francis Zamora. Sa lungsod daw ng San Juan ay mayroong isang estudyante kamakailan lamang na nagpatiwakal dahil po nabiktima ng pambubuli. Anya, ang estudyante ay mula sa San Juan pero nag-aaral po sa isang pribadong senior high school sa ibang lungsod. Nakipag-ugnayan na raw si Zamora sa pamilya ng biktima na humihiling na makipag-ugnayan sa eskwelahan para makakuha ng hustisya para sa bata. We really have to strengthen yung ating mga anti-bullying measures pagdating sa campuses. Sapagkat minsan po, because of yung emotions na nararanasan nila, nabubuli, nade-depress, I believe that there should be more programs when it comes to mental health. Yan nga po mga kapatid ang tinig ni San Juan Mayor Francis Zamora, National President ng League of Cities of the Philippines. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.